Aton nga theme nga ginhatag ni Pastor Agudo sa akon diri sa may Colossians chapter 1, pero basahon naton halin sa may verse 15. New American Standard Bible ang ginagamit nakon. Colossians chapter 1 from verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is also the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead. He himself come to have first place in everything, for it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him, and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on earth or things in heaven. Dito nakon isaysay ang passage nga basa nakon siningaga, mas maayo gid nga lantaw naton anay ang malipot nga background sang ining libro nga sa diin amo si Apostol Pablo ang nagsulat. Hindi si Apostol Paul ang gingamit sang Dios nga ma-establish ini nga simbahan. Ang gingamit sang Dios amo si Epapras. Pero si Epapras na-convert o kung nangin believer, nangin tumuloo, paagi sa ministry ni Apostol Pablo dito sa Ephesus. So meaning to say, si Epapras, nakapadulong niya sa lugar sang Ephesus, kag ang Diyos gid amo ang panghikot sang tanan, nga si Apostol Pablo maka-minister sa iya, agod nga makilala niya si Jesus Christ nga iya Ginoo kag manuluwas. Sang na luwas si Epapras pagi sa ministry ni Apostol Pablo, ginhanas siya. Kung sa aton pag gin-training siya ni Apostol Pablo sa isa ka masimple nga, kung sa aton pa daw, house Bible School. Kag in short, gintawag sa San Diyos nga mangin preacher o kon mangin pastor. Si Epapras, taga Colossae. So after sang iya nga conversion, after sang iya nga training, nagpauli sa iya lugar, kag ginsugodan niya ang pag-share sang gospel until such time nga may mga nagkalaluwas, kag nagtipon, kag naghimo nga isa ka simbahan. So, meaning to say, ang gingamit sang Diyos nga ma-establish ang church sa Colossae, it was Epapras. Sang nagatubo ang simbahan dito sa Colossae, may dako nga problema nga atubang sang simbahan. Labi na gid si Epapras bilang isa ka pioneer pastor or preacher sang ina nga church. Kag ang problema hindi sa sulod sang simbahan, ang problema sa sagwa. Kag ang problem was about doctrine or sa isa kapulong ang problema about theology.
nga ang may doktrina nga nagalagaw sa sagwa kag nagatingwa nga mag-penetrate sa simbahan. Kag it seems nga tungod sang wrong doctrine nga naga-penetrate sa ini nga simbahan, nabatyagan ni Epapras nga ginatayog ang church. Ginatayog. Tungod kay sang hindi insakto nga doktrina, meaning to say, madamo nga mga false teachers ang nagalagaw kag nagatingwa nga magsulod sa ini nga simbahan kag mag-introduce sang bag-o nga doktrina. Kag suno sa akon nga pagtuon, ginatawag ato nga grupo Gnosticism. Ati ina yang nga word wala na ni nato nabatian, no? Kaya sa Pilipinas siya lain nga context, lain nga mga false teachers ang aton mabatian sa Facebook, sa TV, sa radio, kag kundi diin pa sa aton nga palibot. Pero sang tion ni Epapras nga nagapastor sa sini nga lugar, ang grupo nga ginatawag Gnosticism nga nagadala sang lain nga doctrine, amo to ang problema nga ginaatubang sang simbahan. Nga ini nga grupo nagahambal o kunang ila doktrina, ang ilang theology. Number one, nga ang Dios maayo gid ang Ginoo, pero ang tanan nga matter evil. Ang tanan nga mga material things sa kalibutan evil. Or kung sa aton pa hindi maayo. Now, ikaduwa nga doktrina nga gina-introduce nila nga si Jesus Christ isa lang siya sa ginatawag series of emanations from God. So ini nga grupo nagatudlo nga ang Dios damo siya bala revelation o damo mga nagakanilain nga mga persons halin sa iya nga nagakagtok kundi diin nga lugar. Kag siling nila si Jesus Christ isa lang siya sang person nga gin padala sang Dios o kon gin hatag sang Dios sa sining nga kalibutan. Kag ang ilang pagkilala nga si Jesus Christ lesser than God. Lesser. Gamay nga Diyos. In fact, ang Jehovah Witness lang grupo, daw amo-amo na ang ilang pagkilala kay Jesus Christ. Gamay nga Diyos. Gamay nga Diyos. Diyos man, pero gamay. Kung sa simbahan pa, kung may senior pastor, may assistant pastor, or may junior pastor. Si Kristo Jesus para sa ila, hindi gid siya totally nga Diyos. Kag ang malain pa kay ang humanity ni Jesus Christ gina-question pa nila, gina-atake pa nila ang tudtuod nga karakter, ang tudtuod nga nature sang pagkataho ni Kristo Jesus. Ang malain pagid nga doktrina nga ginapalagaw kag nagaamat-amat sulod sa simbahan nga ang kaluwasan sang isa ka makasasala hindi nimo makit-an o kon hindi ang Biblia amo ang balasihan agod ang taho makaangkon sang kaluwasan. Hindi ang scriptures, hindi ang Bible, but rather spiritual enlightenment.
Nga paagi bala sa kaugalingon mo nga muni-muni, kaugalingon mo nga pagpulo paminsar, kaugalingon mo nga pagpungko-pungko, kag pagbalay-balay, para sa ila, sa ina nga pagpungko at pagpamalandong mo, mahatagan ka sang enlightenment o kon kasanag, kag dra mo maintindihan kung paano ka maluwas. So para sa sining grupo, ang scriptures, ang Bible, hindi amo ang final authority for faith and practice. Di kung imo i-summarize ang Gnosticism, giila gina-atake ang reality o the reality of the Lord Jesus Christ. Labi na gid ang iya nature, ang iya attributes, ang iya tudtuod nga personalidad, gina-atake nila. Ikaduwa, ila man gina-atake ang kasulatan, ang Bible. Wala sila yagapati nga ang scriptures iya sa Dios, kag dapat dira kita magakuha sang aton tanan nga pagkilala, pagtuo, kag sulundan sa aton nga kabuhi. Tibangod tungod sining doctrinal problem, false teachers, false doctrine nga naga-penetrate sa simbahan, si Epapras napilitan magkagto sa kay Apostol Pablo didto sa Roma, kay during the time si Apostol Pablo, he was a prisoner in Rome. So si Epapras napilitan magkagto sa kay Apostol Pablo. Kag iya ginsugid ang ining doctrine, ining philosophy, ining ideya nga nagapenetrate sa simbahan. Sa tinutuyo nga si Apostol Pablo magahatag guidance, magahatag instruction, magahatag sang explanation o kon further explanation sa kay Epapras, and most especially sa simbahan sa Colossae. So ang libro sang Colossians, isa sang tinutuyo kung nga nagsulat si Apostol Pablo sa ila, number one, nga matagaan sila o kung ma-providean sila sa insakto nga doctrine, insakto nga theology, and then number two, insakto nga defense from wrong doctrine o kon from false teachers. So duwagid. Kung nga may libro nga Colossians, agod nga matudluan sila sa insakto nga doktrina, kag matudluan sila kung paano magdepensa sa nagakalinlain nga mga pagtudlo nga hindi amo. Ang problema nga daan to nila kay, ang problema sining mga manugwalid during that time kay hindi insakto nga pag-present, hindi insakto nga pagpakilala nila nanungod sa kay Kristo Jesus. Kumbaga, ginadistort pa ganit nila Ginadistort, ginamusingan, ginatwist nila ang kamatuoran nanungod sa kay Kristo Jesus. That's why, in connection sa aton nga theme nga ginahatag ni Pastor Agudo sa akon, din naton makitaan nga si Apostol Pablo iyagid ginplastar sang insakto kung sinugid si Jesus Christ. Now, number one, siningaga, Jesus Christ is God. Para sa Gnosticism, si Jesus siya hindi isaya gawa Diyos. Lesser God lang sa. Pero sa kay Apostol Pablo kag sa iban pa nga mga verses kag mga passages sa Bible, wala duda, klaro kaayo nga si Jesus Christ, He is God. Tulukan nyo sa may verse 15. Verse 15, sinabi ni Apostol Pablo, He is the image of the invisible God. Kung magsiling kita
God. Kung kita lang nga mga taho, hindi gid man naton makit-an ang Dios. No one can see God. Di kung hindi naton makit-an ang Ginoo, naga-conclude nga hindi man siya naton makilala. Correct? Paano mo makilala ang isa ka tao kung hindi mo makit-an? Galing ang manami lang kay ang buhi, ang tutuod nga Dios, ang Dios ni Abraham, Isaac, kag ni Jacob, gusto gid siya magpakilala sa aton. Amo ginaya ang kinaiya sang Dios, gusto siya nga makilalaan naton siya tanan. Di siling ni Apostol Pablo, si Jesus Christ, He is the image of the invisible God. Ang hindi makita nga Diyos, tungod invisible siya, makit-an mo kag makilala mo paagi sa kay Kristo Isos. Inang pulong balang nga image, mga utod nakon, ang mga shades of meaning yab lang, mga words nga ginagamit agad nga maintindihan ta, exact copy or perfect image. May isa ka scholar nga kanami sang iya nga paggamit sang tinaga agad nga maintindihan ako, agad maintindihan ta, inang pulong He is the image of the invisible God. Siling niya, He is the certified true copy of the invisible God. Certified true copy. Now, ina nga pulong niya, mas maintindihan ta, correct? Labi na gid kon may titulo ka bala? Kung may baklon kang duta, abi nyo, ano gid ang gina-require sang abogado? Masiling ng abogado doon nga kagto kanay sa ROD, lantahon mo ini nga titulo, ini nga number, wa ka sang certified true copy. Agod nga ma-verify sa insakto ang realidad sang titulo, ang realidad sini nga duta, kung bala exact, kung bala accurate, kung bala perfect gid. Kay kung anong makuha mong certified true copy, amo na siya. Si Jesus Christ, siling ni Apostol Pablo, siya amo ang certified true copy of the invisible God. Sa iban nga grupo, sa iban nga mga doktrina, si Kristo Jesus hindi siya Diyos. Abi nyo, ina nga mga grupo, ina nga doktrina, nga si Jesus Christ hindi Diyos, dako-dako na nga problema. They will be in trouble someday. Sa mga tao nga ila gina-deny nga si Jesus Christ hindi Diyos, dako na nga problema ang ila tubangon. Wala duda, magapadulong gina sila tanan sa impyerno. Kaya ang wala nagatuo, wala nagakilala nga si Jesus Christ Diyos, wala gina sila sang kaluwasan. Salamat kita diri o kung kamo diri sa binulig, amo na ang pag-explain, amo na ang pagsaysay sa inyo diri nga mga pastors, labi ni si Pastor Agudo, nga si Jesus Christ, suno sa scripture, sa kasulatan, wala duda, siya si Jesus Christ, Diyos sa aton nga kabuhi. Di tungod Diyos siya, dapat siya gid amo ang may control sang tanan. Now, ikaduwa, ang word nga gingamit dira ni Apostol Pablo,
the firstborn of all creation. Firstborn. Sino sa inyo diri firstborn? Ako, firstborn ako sa amon. Kamugulangan ako nga bata sang akon ginikanan. Insindihon ta ang firstborn sa biblical nga pag-insindi. Or perhaps, bisan pa sa aton man nga context sa aton nga sitwasyon. Now, magsiling ka firstborn as the firstborn child in a family is born before his brothers and sisters. Correct? So wala pa na taong mga utod, mga mangod mo, ara ka na nga daan, tungod ikaw ang una. Similarly, Christ existed before creation. Before creation, before the universe, before the world began, si Jesus Christ naga-exist na siya nga daan. He existed before the universe was created. Meaning to say, He is eternal. Eternally God. Alpha and Omega. The firstborn in the family, sa ila kustombre o kung sa ila nga tradisyon, I don't know kung sa Pilipino nga kustombre kung amo man, may ara more honor, greater authority, or larger share of the inheritance, and so held a privileged position in relation to his brothers and sisters. So kung firstborn ka, ang imo honor, ang imo authority mas greater sang sa mga utod mo, sang sa mga manghod nimo. Kag sa mga partida sang manggad, mas dako ang imo nga share. Sa kustombre sa mga Hudiyo sa una nga panahon. Ilain man niya ang kustombre sang mga Pilipino mo. Kag sa ilaya, kung ikaw firstborn, may ara ka privilege in position or power. In like manner, Christ as the firstborn occupies a position supreme over the universe. Supreme over the universe. Di magsiling ka universe. Di grabe na yan. Di mo na iya maula sang taho nga makatakos sang universe. Di ba? Wala sang taho nga makatungkad sang universe. And yet, si Jesus Christ, siya amo ang may supreme power of universe. Ikatatlo, He is the creator of all things. Ginbasa naton o kung mas maayo gid nga basahon ko liwat. Siling ni Apostol Pablo sa may verse 16, for by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. Created by the Lord Jesus Christ. Kag ang tuyo sina Apostol Pablo, and for Him, para sa iya. Kung nagabasa ka sang Book of Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, sa iya nga earthly ministry, makita naton kung ano ka powerful, kung may mga tion, o sa madamo nga tion,
nga gina-exercise man ni Kristo Jesus ang iya pagka-omnipotent, ang pagka-all-powerful ni Jesus Christ. In John chapter 1 verse 3, siling ni Apostle John, siling niya kay si Jesus na ang ginaplastarya as God. In chapter 1, verse 1, wa inaduruga mo, gina-present upon gina-explain ni Apostle John nga si Jesus Christ, Diyos siya. In verse 3 siling niya, all things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. King James Version. So si Apostol Pablo, si Apostol John, ginapaintindi sa tanan nga si Kristo Jesus, siya amo ang Creator. Ang Gnosticism, ang ilang nga pag-introduce, ang ilang pagkilala nga si Jesus Christ, hindi siya Diyos gid. So gina-correct ni Apostol Pablo, ginapaintindi ni Apostol Pablo sa mga tumuluo nga sala ang ila doktrina. Sala ang ila pag-intindi sa kay Kristo Jesus. Gina-elaborate, gina-explain gid further ni Apostol Pablo, agod nga wala duda ang pagkilala ta sa iya that He is God. And then, verse 17 sa Colossians chapter 1, He is before all things, and in Him all things hold together, or all things consist. Dre sa akong version niya, hold together. Meaning to say, si Jesus Christ, He is the creator of all things. And He controls what He created. Sa word nga ginagamit sa mga, ang word nga ginagamit sa mga theologian, sovereign. Kaya kung magsiling ka sovereign, meaning to say, everything is under control. May sagani ka theologian nga siling niya, maskin pa ang smallest nga, ano bla? Nga nagalagaw-lagaw sa duta bla? Kung ano man ang pinakagamay nga bakterya ang nagalagaw sa salog naton sa duta, is still under control by the Lord Jesus Christ. Because He is sovereign, He is the creator, kag ang tanan nga gintugaya, iya kontrolado. Amo na kita nga mga believers, no? Kung ano man ang nagakalatabo sa kalibutan, ano man nga mga trahedya, ano man nga mga kalamidad, ano man nga mga, kung ano man ang mga nagakalatabo, kita nga mga believers, wala kita nagapanik, wala kita ginakulbaan, tungod kabalo kita nga si Jesus Christ, amo ang nagakontrolar sang sitwasyon. Da kita nagasalig, da kita nagalaom, da kita nagatugyan sang tanan sa kay Jesus Christ. Now, number 2, hindi lang si Jesus Christ Diyos. Number 2, He is the Savior. Manluluwas. Kaga mabasa naton ina sa may verse 20. Basahan ko verse 20. And through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross. Through Him, I say, whether things on earth or things in heaven. Importante na ang dugo ni Jesus Christ sa cross. In Ephesians chapter 1 verse 7, redemption through His blood. Kagabalo kita sang meaning sang redemption, to purchase, to buy back. Meaning to say, ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross, kagang iya hamili nga dugo, naghatag sa aton sang wala bayad
nga kaluwasan. Kay ang kaluwasan nga iya ginhimo sa cross, grace, gift, para sa akon kag para sa imo man. Kag ang kaluwasan nga ginhatag ni Kristo Hesus sa aton, kaluwasan ina sa penalidad sang sala, nga mo ang impyerno. Inabalang Romans chapter 6 verse 23, na memorize nyo na. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Inabalang pulong nga death. Kung imo padalom-dalumon bala. Although nga ang death nagarefer man sa physical nga kamatayon, pero ang mas madalom dira amo ang eternal separation from God in hell. Kay sa book of Revelation, kay maskin gani ang butigon maga pa-impyerno siya. Hindi lang ang manugpatay, but rather ang butigon maga pa-impyerno man sa. So meaning to say, the penalty of sin is hell. Pero, through the Lord Jesus Christ, bilang aton Savior, the one and only Savior sa aton kabuhi, ginluwas siya ta sa penalidad sang sala, nga mo ang impyerno. So, hindi na kuya magpa-impyerno, hindi naman ikaw magpa-impyerno tungod sa kay Kristo Hesus, nga aton manuluwas sa aton kabuhi. Kay iya ginhalad, nagpalansang sa cross, nag-ilig ang iya nga dugo, napatay, ginlubong kag nabanhaw para sa aton nga kaluwasan. Hindi lang kay sa penalidad sang sala, but of course sa the power of sin. Kabalo kamo ang kabuhi sang taho, ang number one nga factor, ang number one nga element nga naga-take control sa iya, ang ginatawag sinful nature. Tanan nga taho may sinful nature. Di ang sinful nature amo nang naga-take control sa taho. Kung bagado na priso ka bala, nga wala ka sang freedom, wala ka sang gahom nga makagwa dira. Pero abi nyo, anong natabo? Sang nakilalaan naton si Jesus Christ bilang Diyos kag manuluwas naton, hindi lang nga ang penalidad sang sala ang gintagaan niya solusyon, ang gahom sang sala gintagaan niya man solusyon. That's why may mga testimonies nga mabatian naton base may ari madiguro sa inyo. Nga sang una, isa ako ka damo batian ko na, isa ako ka palahubog. Do hindi mapunggan ang pag-inom. Isa ako ka addict nga tahor. Di ba? Iba niya drug addict. Pero sang nakilala si Kristo Jesus, nakibot na lang, nauntat na ina nga mga bagay sa kabuhi iya. Nga sang una, wala sa power nga maguntat na. Pero sang nakilalaan niya si Jesus Christ, nagkambyo ang tanan. Tukangay bala sang isa ka nabatian ko nga istorya nga tuod gid. May isa ka pamilya nga ang nanay faithful believer, faithful worshiper. Kaginadalaya ang mga kabataan niya nga gagmay sa simbahan. Ang iya bana, siya gidya ka palahubog. Kag ang problema sa iya, kung mahubog siya, kaysa iya nga pagpauli, pintas siya bala, pintas. Ang asawa niya, ginapintasan niya, kag ang kabataan niya, ginapangbakol niya. Di ko magpauli na siya, ang mga bata nagapanago ng adaan sa dalom sang katre, ang nagaatubang na lang sa iya, amo ang iya nga asawa.
kagang asawa among nagasalo sang iya pagkapintas. Kami ara gyud man nga taho nga kung mahubog do ka pintas, no? Pero kung hindi hubog daw tutoy man lang. Do hindi man lang magbato, maski yung singgitan mo maipos mo lang ah. Pero kung hubogan ni nagagawa sa sayang panit. Pero mo ni natabo. One time nakalabay sa simbahan gabi kay may service. I don't know anong natabo siya nga nagsulod nagkagto sa simbahan. Kag sa entrance ng simbahan nagdupa-dupa sa do nagamuna sa bala. Samtang ang pastor nagawali. Sige ang pastor wali niya nga wali. Pila ka minutong tindog niya sa pertahan. Kag napatapos siya ang wali sang pastor. Pagpauli iya, the same senaryo ang kabataan nagapanago na sa dalom sang katre, ginakulbaan na kay hubog si tatay nila. Pagpauli iya, nagluhod siya sa dalom sang katre, kag nagsiling mga anak, hindi ka mo madlok sa akon, hindi ka mo pagbakulon, palapit ka mo di. Ginpang uwa ya. Kag ginpang hakos. Kag samtang ginahakos ya sila nga mga anak, sorry gid, patawaran niyo ko. Nangin mapintas ako sa inyo. Nakibot ang kabataan, kag nakibot man ang asawa ya, nga anong natabo nga gulpi lang ang change, sudden ang change, immediate. Nakibot ang asawa kag kabataan, nga nagkalma siya, nagbuot siya, kag nagpangayo, sorry, for the first time in his life, nangayo sa sorry sa asawa, yak sa kabataan niya. Kay gali, ang wali sang pastor about Jesus Christ, sa pila lang ka minuto nga nagpamati siya, naghatag power, kag samtang gapauli siya gali, nagahinulsol siya, kag nagkilala sa kay Jesus Christ bilang Diyos kag manuluwas. Kag sa bugay sang Diyos, sudden change ang natabo sa iya. So ginluwasan ni Jesus Christ, not just from the penalty of sin, but also from the power of sin. Hindi lang power, abi niyo ano pagid? From the presence of sin. Inabalang tudlo ni Jesus Christ sa pagpangamuyo, forgive us our sins as we forgive our debtors. Inabala sa may 1 John chapter 1 verse 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our what? Diba? Unrighteousness. Abi nyo, mga kauturan, isa na bala sang manami nga blessings nga ginahatag sa Diyos sa aton everyday. Itungod ari pa ta sa aton unod, ari pa ta sa ini nga kalibutan, hungod man o kung hindi ungod makasala kita, hindi bala? Ang manami lang bala kay every time we confess, matutom siya nga nagapatawad kag limpyuhan niya ang aton nga kabuhi. That's why ang tumuloo every day, pwede niya ma-maintain ang ginatawag clean heart and clean mind through the blood of the Lord Jesus Christ. Sa amon church, sa Sumag, may isa da subong ka manugsimba. Very interesting sang kabuhi ya kay ang iya sini lolo pare. May tiya siya nga madre. Kag currently may utod gid saya nga pare dra sa Bacolod City. Ang iya utod maalam nga pare. Faithful man siya nga lay minister sa magkagto ka sumbang ti may simbahan nga dako. Faithful na sa nga lay minister. Kag kung magbarong na siya, kag magbutang di sa kulintas nga cross nga dako,
daw masalaan mo gid nga pari siya tungod sang profile ya. Mas ning kaging daw pari siya kay pamilya sila sang mga amuna mo. Ang iya galing wife sang nag-asawahay sila na convert kag nangin matutom. Ang iya wife niya matutom gid nga manugsimba. Siya ya faithful man sa nga lay minister sa Romano Katoliko. May circumstansya nga natabo. Hindi ko maistorya gawas ninyo nga daw para sa daw kalain bala nga natabo sa kabuhi iya may ginhimo siya nga daw ka-embarrassment kay kasuplado siya mong tungod kiti may kwarta. Nag-resign siya as lay minister. And then, tungod ambiguhay kami nga duwa, nagupod sa iya wife, simba sa Baptist Church sa amon. Abi nyo, after sa to nga pagsimba bala, way na untat ng pagsimba ya. Sa ngulihi, siling ya, hindi na kuya magbalik sa Katoliko. Sa atubangan na namon ha, sa mga membro, hindi na ako magbalik sa Katoliko. Nga ahaw, kalayo gid sang pagtudlo. Amo nang iya obserbasyon, kalayo gid sa pagtudlo. Hindi suno sa kasulatan to. Diriya ang gina-explain di kasulatan, Biblia gid, kag nasintro gid sa kay Kristo Jesus. Kag sa muli, ginapabugal niya sa palibot, yang baptist na ako. Di siling ko siya, ano siling sa mga utod mo? Ati nga mga utod ko nagasiling si Lucius, baptist na nasa. Di siling ano siling sang utod mo nga pari. Yamayo ganing ara kada sa baptist. Siling niya sa ako niya, ati, pastor, san umukutugmawan? Siling ko nung relax lang kay tanay nga duwa, madayalog. Paintsindihon ta pa kanganay, paintsindihon sa mga bagay nga waay mo maintindihan. Yes, tige, istoryaha ko kay kilinanon ko gud sang spiritual enlightenment. Abi nyo pala edad ya? 75 years old, prominent na taho sa sumag. Dako ang iya nga pagpasalamat nga nakilalaan niya si Jesus Christ bilang Diyos kag manluluwas. Kag ina nga pagkilala sa kabuhi iya, nag-change siya. Abi niyo ano nag-change siya? Change of belief and slowly but surely change of practice. Nagkambyo sa. Gamat-amat ang pagkambyo sa kabuhi iya. Di ang grabe gid nga pagkambyo. Ginbayaan niya ang iya pagka debutado nga Romano Katoliko, kag nag-transfer siya as faithful worshiper sa Baptist. Hindi na change, hindi na pagbago. Di kung wala niya nakilala si Jesus Christ sa kabuhi niya, wala na niya na-experiensyahan. So makasiling ka si Jesus Christ, may ano gid siya? Preeminence in His life. Iban guro sa inyo, mumana, no? Lain-lain ang tagaling mga background, lain-lain ang mga upbringing ta. Pero kita tanan makarelate sa sinang istorya. Nga kung wala ta nakilalaan si Jesus Christ bilang Diyos kag manluluwas ta, wala kita naka-experience sang matahom, mga kamatuoran, bilidhon nga kamatuoran sa kapawa sang Bible. And then, sila ni Apostol Pablo sa may verse 18, and he is also head of the body, the church. Kita nyo sa may verse 18, si Jesus Christ, siya amo ang ulo sang simbahan. Now, magsiling kita head, mga utod, kung sa lawas panakon, sa lawas nimo ang aton ulo, amo nang ginatawag topmost part of the body. Kag magsiling kita head. Head is the symbol of power, authority, honor.
Magsiling kita head, symbol of power, authority, and honor. Si Kristo Jesus amo ang may final authority sa simbahan. Nga anong sabat? Kay si Jesus Christ, siya ang tag-iya sang simbahan. Kay ang simbahan, iya ginbakal sang iya hamili nga dugo. And therefore, ini nga simbahan, for 67 years nga naga-exist, kag nagapadayon ina nga nagapadayon gid. Abi nyo, sinugid ang tag-iya sini nga simbahan? Hindi ang pastor ang tag-iya sang simbahan. Ang may authority sang simbahan kag tungod iya gid, wala na sang iban pa amo si Jesus Christ. He owns the church. Amo man ang sa simbahan namon sa may sumag. Kag sa mga kasimbahan nandri sa Baptist churches sa may Sipalay, ang tag-iya sang simbahan amo si Kristo Jesus. Kaya ang simbahan, ginbakal sang iya nga hamili nga dugo. Abi nyo, the strong ground. Kung nga ang nag-exist ka mo for 67 years, abi nyo, ang sabat ano? Wala na sang iban pa, si Kristo Jesus. Nga maskin ano pa nga labugay sang kaaway ta, nga amo si Satanas. Maskin ano pa nga mga trials, nga ginatubang sang ini nga simbahan, nagatindog sa gyapon, kay sa tunga sini nga simbahan, gina-acknowledge ninyo nga si Jesus Christ ang tag-iya sini. Kag dapat ikaw magdayaw ka magpasalamat sa Ginoo nga nanginbahin ka sa sini nga church. Ako nagapasalamat kay ko permi sa Ginoo nga nanginbahin ako sa simbahan niya. Pamangkuton tabi kamo. Ano ayan matabo sang isa ka kabuhi kung wala siya sa simbahan or sa isa ka pamangkot? Ano ayan ang kabuhi mo kung wala ka nangin bahin sa sini nga church? For example, nagkakabuhi ka di, maestra ka, negosyante ka, sikat ka, may kwarta ka, and yet, wala ka di bala nakasulod, wala mo bala nakilalaan si Jesus Christ as your God and Savior nga ini nga siban, siya balang tagiya. So, pamangkot, ano klase nga kabuhi? May ara ako, may ara ikaw, kung wala ka nanginbahin sa simbahan ni Kristo Jesus. Damo sabat, hindi ba? Probably isa sa mabakod nga sabat, ang mga spiritual truths nga ginauyatan, ka ginatindugan, ka gina-enjoy naton. Wala na naton ginauyatan subong, kung wala ka nanginbahin sa sining simbahan. Ikadua, inabalang sining isang kanta bala nga, there is joy in serving Jesus. The enjoyment, the satisfaction in life in serving Him through the church, kung wala ka nanginbahin, hindi mo ina ma-experiensyahan. Nagligad nga Domingo bala, after sang ilikoto namon sang Domingo sang gabi. Siling sang isa ka bag-o lang nga na convert, kag bag-o lang nga membro. Nangin faithful sa mo. So, mapalauli na. Abi nyo, nung hambalya, ya pastor, mo mapauli kitang medyo kapoy, pero sadya. Ya pastor, amo na niya ang kalipay ta. Ang pag-alagad sa Diyos. Yes, ang una, sang hindi pa ko Kristohanon, kag hindi pa ko nanginbahin sa simbahan, wala ko gid na experiensyahan ini nga kalipay sa tagipusoon. Siling ko nung amuning kalipay nga wala sang ginatawag bad side effect
Ikaduwa, amo ning kalipay nga hindi expensive. Isling ko sang una, kita ta ka, lipay ka man, pero gastuso nga kalipay, kaya ara ka sa may gadalan, kag kung anong ginahimo sa giban. Ya gani, no? Ya amo ni nga kalipay nga hindi expensive. Hindi gastuso nga kalipay. Kay tungod ini nga kalipay sa sulod sang tagipusoon. Mga utod, sila ni Apostol Pablo, si Jesus Christ, He is the head of the church. Kag dapat ikaw magpasalamat nga nanginbahin ka sa simbahan. And then, ari na, amo na ning sugpon ni Apostol Pablo in verse 18. He is also the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have preeminence. Actually, meaning sang preeminence, isa sang meaning niya, first place in everything. First place. So kung ninyo na notice, kung ninyo na kitaan ang verses from verse 15 hasta sa may verse 18, ginplastar, gin-explain ni Apostol Pablo kung sinugid si Jesus Christ. Sa intsakto nga pagplastar, sa intsakto nga pagkilala kung sinugid si Jesus Christ. After that, siling niya, so that he might come to have first place, preeminence in everything. Kung baga si Apostol Paul nagasiling, tungod si Jesus Christ Diyos, tungod si Jesus Christ nagtugas ang tanan, tungod kontrolado yang tanan, tungod ginluwas siya ta, pagi siya hamili nga dugo, kag tungod siya ang tag-iya sang simbahan, siling niya, sa may verse 18, he might have come to have first place or preeminence in everything. Ang pamangkot nakon sininga aga, si Jesus Christ bala ang first place in your life. Or sa isa ka pagpamangkot, si Jesus Christ bala amo ang top priority sa kabuhi nimo or sa kabuhi nakon. Amo nang pamangkot, ting makasabat, ikaw lang ang makasabat dira. Kung bala si Jesus Christ, siya gid ang first place. Ang may authority, ang may control sa kabuhi naton. Sabi nyo mga utod, kung si Jesus Christ, hindi siya amo ang first place in your life or top priority sa kabuhi mo, sabi nyo nung konsekwensya, ma-guilty ikaw sa sala nga idolatry. Kung hindi si Kristo Jesus ang top priority sa kabuhi mo, magilty ka sa sala nga idolatry. Kabalo ka mo kung ano ang meaning sang idolatry? Kadamo meaning sang idolatry. Kag inatanan, puro ng tanan intsakto. Kag puro ng tanan manami. But there is one, the best meaning of idolatry. Idolatry is something or someone that takes the position of God. Something or someone, people, things, everything. Ngayon lang ang mga butang nag-agaw sang lugar sang Diyos. Sa Bible, ang Ginoo dapat siyagid ang number one. Correct? Or, siyagid dapat amo ang sentro sa kabuhi naton. Di ba?
kung may nag-agaw sa kabuhi mo, nga hindi na siya amo ang sentro, kag hindi na siya ang number one, because there is something or there is someone nga nag-agaw sang posisyon sang Diyos, mga utod nakon, ginatawag na ina idolatry. Amo na nga ang kalibutan, idolatros. Ang kalibutan bala? Sa kabilugan, ang kalibutan niya, idolatros nation. Nga kay majority nga mga tao, hindi ang Diyos amo ang number one o kung ang sentro sang kabuhi nila. Ang mga material nga bagay, ang kwarta, ang pleasures, kung ano-ano pa nga mga butang sa kalibutan, amo na ya ang ilang prioridad. Hindi si Kristo Jesus. Ayan may rason man, o kung ayan, amo na ang konsekwensya sila kabuhi, kaya wala man nila makilalaan si Kristo Jesus nga Diyos kag manuluwas mo. So ang natural nga reaction, ang natural nga result, hindi nila matagaan si Jesus Christ, the top priority, preeminence, or most important person, kaya wala man sila personal nga relasyon. Pero, sa tanan nga mga believers, dapat si Jesus Christ ang pinaka-importante sa tanan. Matag lang ko pila ka mga, kung probably, pila ka bagay nga ari dire. Maguton ta kamo, si Jesus Christ bala top priority sa imong oras in your time? Kung magbugtaw ka kun aga, sino ang una? Si Jesus o kun ang cellphone? Sino sinyo di pagbugtaw mo kun aga? Sino, ano din ang una mong ginahimo? Abi niyong iban, pagbugtaw nila, ang una dayon nga ila ginakuti, ang ila dayon kamot kag ila una-una. Abi niyo, cellphone dayon ang pinaka-una. Nga lantaw sang Facebook or lantaw sang Messenger. Damo, ambot, mayari di sa inyo nga dito sa amon sa Sumagbo, ginapamangkot ko mga yung people sa honest lang. Ya, pastor, tuod na. Kung aga, pagbugtaw namon, ay, ang una nga butang nga ginauyatan, kag ginatagaan namon atensyon, ang amon cellphone. Hindi ang Diyos, hindi si Kristo. Di kung aga pagbugtaw ta, di na ang una, Bible o kung ang cellphone. Bato-bato sa langit, ang maigo, paigo lang. Ituod man ini. Correct? Buti tani, ano tabla, realign ta ang tanan, disiplinahon ta ang aton bala kamot kag aton kabuhi. Nga sa oras naton kun adlaw dapat ang unang segundo, minuto, oras dapat ma-set aside para sa kay Kristo Jesus. Amo nang tion sa pagpangamuyo, tion sa pagbasa sang Biblia. Kung makatapos ka na pangamuyo, makatapos ka na basa sang Biblia, dakpa na ang cellphone mo kung gusto mo cellphone dason. Galing sa mga banaya, dapat ang dason nga dakpon mo asawa mo, hindi ang cellphone. Or ang asawa ang dakpon mo dason, ang bana mo. Bo, abi nyo bala sa subong nga panahon, ang number one nga rival sang tanan, ang cellphone. Mag-inistorya kung kisa, hindi na ka-ay to ay. Kaya ang tanan nga kamot, ara na sa istorya po, ara na sa may... So ang number one nga rival sang Diyos sa aton panahon, sabi nyo, ang gadget ta.
ang cellphone ta. Ang cellphone blessing. Correct? For communication, for kung magtuon ka, kung may Google ka, ang cellphone blessing ni. Pero dapat hindi ni siya mag-agaw sa lugar ni Kristo sa kabuhi ta. Dapat ang cellphone, kung ikatatlo, ikaapat, kalima lang, bugaling kay subong nga panahon, ang influence, ang magnet sang cellphone sa kabuhi sang madamo, ara na. So sa aton nga oras, dapat si Jesus amo ang first place. Number 2, sa aton nga worship, sa aton nga pagsimba. Nagligad nga Domingo, Sabado pa lang, ang membro ko bla, ya pastor, may kilala ka nga nagaparent sang van. Hindi ko nga haw. Ya kay Friday na wag sa, ya kay sa Sabado bla sang hapon. Sipalay kami kay sa Domingo mauting kami. Busing ko hari man niya. Uy, masama huya. Pastor pa ang ginambala niya. Harap-harapan ba? Kadamo sang pwede mangkutan, ako pa. Ya kay sa Sabado sa hapon, mapasipalay kami. Ma-outing kami to. Hindi ko kadamo nga adlaw nga mag-family outing, Domingo gid. Nagapakita ba lang nga ang pagsimba sa Ginoo hindi gid importante kayo. Kabalo ka mo ang pagkagtobla sa simbahan every Sunday is the best testimony nga ginapakita mo sa taho, sa pamilya mo, nga importante ang Diyos. Hindi ka ilis ka, gakagto ka mo dire, isa na sa ka the best nga testimony mo or legacy nga ginapakita mo sa taho nga ang Ginoo importante sa kabuhi nimo. Labi na gid ko ng imo nga negosyo, gina-close mo gid la kay masimba ka, ay testimony na, ay basta Domingo. Why na sila yaga, ano ya kay gasimba, gina sila ya. Ginatudlo mo nga ang Diyos importante gid. So sa tanan nga mga faithful, padayon ko mo sa pagka-faithful. Sa mga hindi diri faithful, kabay patani nga mangin faithful ka sa pagsimba sa Ginoo. By all means, at all cost, in whatever situation or anuman nga mga trial sa kabuhi, padayon kita sa pagsimba sa Ginoo. Because He is God, He is our Savior, He is the best, He is our faithful shepherd sa kabuhi naton. Kabati ka mo sa isa ka istorya nga sa una nga tiyempo may slave market. Sa una nga panahon, may pwede ka kabakal slave. Kag ang mga slaves ginabaligya na. So may nabasahan ako sa isa ka slave market nga may isa ka dalaga. Nga ginpatindog sa stage kag ginabaligya. May duwa ka taho sa dalom. Kaya kagwapa blang nga babae siling nila. Ya pare, miguways na mong ya amutan ta, baklon ta sa. Para nga kumabakal ta sa makapagusto na ta sa iya. Kaya mabakal mo pag gusto kay ikaw na tag-iya mo. So imuon mo sa nga slave or gamito mo sa sexually abuse Wala sila kabalo, there is someone nga sa likod gapamati sa ila plano. So nag-inamutay sila, bidding ang baligyanay mong. So nagkagtuto. Ang gapamati gali, mas may kwarta. So dako iya bidding. Ginbayra niya ang babae. Gusto niya luwaso ng babae sa malain nga plano sang duwa ka lalaki. So, ginclaim niya ang slave, gintulok sa masakit sang bata, kagdo ginduplaan. Kaya abis ang bata, ginbakal mo ko, tungod may evil motive kasakon. Pero atong taho nga wala yung makilalaan sila niya, ari na ang resibo, ari nang imong release paper, you are now free. Sila niya ginbakal ta ikaw for your freedom. Wala ta ka ginbakal para nga mangin slave ta ka. Ginbakal ta ka para nga tagaan ta ka freedom. Pag gusto ka, ari na. And then ang taho naglakat.
Sa uli na-realize sang bata nga kanami siya, no? Hindi ako kilala, hindi ko sa kilala, pero ginbakalya ko for my freedom. Abi nyo ginlaot siya, gid. Kag nagsiling sa, sir, sorry, gid, mo kalain sang akong attitude. Abi ko bi, pros kasang iban nga mga tao, nga ginbakal mo ko because you have something, evil something sa plano mo nga himuon mo sa akon. Sorry, gid. Sala ang akong pagkilala sa imo. Andin siling sang bata, yes, sir, nami ka nga person. Pwede ko makaupod sa imo nga mangin slave mo ko throughout my life because you are a good person. So nag-upod sa lalaki. Voluntarily, lovingly, nagpaidalom siya ka gusto sa mangin slave. Sabi nyo nga, magsimba kita, kay si Kristo Jesus maayaw gid. Ginbugayan niya ta, ginluwas niya ta. Diyos na siya, gintagaan niya ta kabuhi, and faithful sa aton kabuhi. Nga asimbahon ta sa, because He is worthy of our worship. Kag ang worship dapat top priority ta. First place in everything, ang pagsimba sa Diyos. Magsimba ka, wala ka man guro hinulsulan. In fact, ang pagsimba nami, ay makapamati ka sa pulong sa Diyos, makapamalandong ka. Ang imo spiritual life, mapabakod, ma-edify ka. And then number 3, in your money, si Jesus Christ bala sa kwarta, ano man, may first place o kung may prioridad man siya sa imo. May isa kami ka deacon nga may boarding house siya. Ang borders siya, mga 35 kabilog ang borders. Pero sila niya, ang baydanay hindi dungan. Iban, nakalaka lang. Hindi pala dungan. Pero kapila ko na nabatian sa iyang testimony, sila niya mo niyo. Kung may magbayad sa akon, nga kung may magbayad, automatic, ginakuha ya ang para sa Ginoo. Ya Ginoo, para ni sa imo. Butangin natin yun sa iya nga Bible, ipito niya na. Kung dason nga adlaw, may magbayad pa gid, automatic, Ginoo, thank you gid, ari para ni sa imo ya. Andin kung Domingo magsimba sa ako, ano ang ginbutang niya sa Bible, nga para sa Ginoo gin set aside, kuha sa diyon sang iyang envelope, ibutang niya da, kag i-offer ya. Ya Ginoo para gini sa imo. So ina nga taho sa iya kwarta, nagasit aside gid sa dason para sa Dios. Ay para sa iya, sa money nga nagaabot sa iya, ang Ginoo prioridad jaman sa financial blessing niya. Siling ko, nami tani ko ng tanan nga mga members, may amo na nga panguna-una, no? May nabala sa imo financial blessings, automatic ang Ginoo may nasit aside ka na diyan for the Lord. Ang para sa Ginoo, para sa Ginoo bala. Amo nang hambal ni Kristo Jesus sa mga Sadducees kag mga Pharisee mo. Siling nila, ya kilinanon gid lang nga maghatag kami tax. Siling ni Kristo Jesus, ya lantawa ko bisang kwarta nyo. Arang tsura ni Caesar. Siling ni Jesus Christ, ang para kay Caesar, para kay Caesar. Ang para sa Diyos, para gid sa Diyos. Abi nyo mga utod, sa aton bala financial income, sa aton kabuhi, dapat si Jesus Christ may first place man da sa. Inablang automatic na. Gasit aside ka for the Lord. Na kung magsimba ka, you are happy from your heart nga you have something to share, you have something to give for the Lord Jesus Christ. And of course, in your life. Sa kabuhi nimo, nagapangamuyo ka man, Lord, ginasurinder ko nga akong kabuhi sa imo. Kagang imo gid kabubuton amo ang matuman. Ginoo, buligi ko nga mangin matinumanon ako sa imo.
Gapangamuyo man kamo sina. Gapangamuyo ka man, Lord, ang kabubuton mo dapat matuman. Buligi ko nga tumanon ta ka. Ang imo mga instructions, ang mga sugo mo, buligi ko nga tumanon ko ang kabubuton mo. Nga because the will of the Lord is the best. The will of the Lord is perfect. In fact, true success is in the will of the Lord Jesus Christ. Therefore, ang aton theme, that in all things, Jesus Christ must have the preeminence. In your time, worship, money, and in your life. Nang kanta bala, may kanta ng Only One Life, hindi bala? Pero nung last nga sentence, isa lang ang kabuhi ta, pero nung sugponda, kung ano ang aton ginhimo for the Lord Jesus Christ, it will last. Gina-encourage ta kamutanan, even myself, tugutan ta nga si Jesus Christ, among top priority. Ang may otoridad, ang may control sa aton. Let us pray, Ginoo. Thank you, Gid. Dapat, Gid. Kilalanon, Gid. Nga si Kristo Isos, amo ang may preeminence, ang may authority, ang may control, ang top priority naman, the first place in everything. Sa rason nga ginplastar ni Apostol Paul sa imo kasulatan. Kag kami, grateful kami sa imo, tungod kay amon ini nakitaan, dugay na, kag amon na ini naintindihan. Ayan, Ginoo, ang kulang lang, nga kung kisa, hindi ikaw ang first place in everything. Pero dapat gid, Ginoo. So kabay pa nga tanan kami magpaidalom sa imo kag pangayoon namon ngang imo kabubuton amo ang matuman. Salamat gid, O Lord. Thank you sa privilege kag oportunidad nga nakatindog diri kag nakawali sa imo pulong. Bugaye ang tanan in Jesus name. Amen.